Hi guys, titignan natin yung kalagayan ng Naga City pagkatapos ng bagyo. Ako nga pala yung nagbo-voice over kasi tinatamad si ate. Kaya tara, samahan nyo kami mag mini vlog. Nung nakaraang linggo nga, nagkaroon ng bagyo dito sa amin sa Bicol. At ito pala yung kunting ganap nung nagbabagyo. Marami nga pala naapektuhan ng dahil sa baha. Meron din namatay ng dahil sa nalunod sila sa baha. At marami din nagsala kagaya ng SM at Jollibee at McDo. Nasubukan pala ni Papa at ni Kuya Bob buksan tong generator upang may kuryente kami. Tumitingin-tingin pala kami dito sa labas ng bahay para makita kung buwabaha. Hi everyone! Ako na pala yung nagvo-voice over kasi wala na daw siyang maisip na sabihin. Itong clips nga na to ay nung last week pa kasagsagan ng bumabagyo. Hindi pala kasagsagan ng bagyo kasi gabi pala nung lumakas ang ulan. After ng mga ulan, nakita ko pala tong puno ng kakao na nakatumba na pero yung mga bunga hindi naman nalaglag. Ito palang bahay na pinapakita ko ngayon ay baha. Doon yan kila tita doon sa San Miguel. Binabaha kasi dyan sa lugar nila. Ilang araw na ngayong nakalipas bago yung baha niyan tsaka ako sa inyo pinakita kaya sobrang babaw na yan kumpara nung bumabagyo. Bumabot to kasi sa may dibdib yung tubig dito sa loob ng bahay nila kaya unexpected talaga lahat. Alam naman nila na bumabaha pero hindi ganun kataas yung abot sa dibdib kaya hindi talaga nila inaasahan na ganun kataas yung tubig. Kaya ito naman pala yung itsura sa may garahe nila. Kung nakikita nyo nagsasampay sila ng mga damit na nabasa kasi hindi nga napagandaan kasi hindi naman ina-expect na ganun kataas. Pati nga itong mga foam at yung mga upuan at sofa ay nabasa din lahat kasi nga mataas yung tubig kaya naman ibinilad nila sa araw at ngayon nga pinapasok na nila yan. Pinapasok na nila kasi uuwi na kami. After nga ng bagyo, madami talagang kalat kaya naman kailangan talagang walisan. Eto pala nung after na ng bagyo, titingnan natin kung ano na ba yung kalagayan nila sa Naga. Doon kasi yung talagang pinaka nabaha at doon talaga yung pinaka mababang part. Tauna na nga ng hapon yun at sumabay na lang kami kay Papa kasi pupunta siya dito sa trabaho dito sa may kontrata niya. Mga kami dito sa kontrata ni Papa at tinignan ko din kung ano ba yung pinapagawa nila dito. Ito nga din pala yan located sa Bagong Bayan doon sa likod ng LCC. Masok nga kami dyan kasi hinahanap ko si Papa pero wala naman pala dyan. Pagpapahatid sana kami diretso na sa sentro pero hindi naman kami hinatid. Nakapangbahay lang din pala ko dyan kasi ang dumi-dumi pa sa Naga, hindi pa kering pumorma. Na dito pala guys, naglalakad na kami papunta sa sentro. Diba ang layo simula Bagong Bayan hanggang sentro? Akala ko kasi malapit lang. Kaya sabi ko maglakad na lang kami. Kasama ko din pala dyan si Tintin kahit hindi nagpapaalam sa mama niya. Gusto niya daw kasi sumama. Habang naglalakad nga kami, madami kami nakikita mga tumpok-tumpok na mga basura. Malinis na pala to guys sa lagay na to kasi may idudumi pa at nalinisan na din dito sa part na to. Banda nga dito pagod na talaga kami maglakad kasi ang layo pala. Akala ko kasi malapit na sa sentro yung Bagong Bayan. Tingnan nyo naman yan, napakadaming basura kaya tayo binabaha ng mataas kasi nagbabara yung mga basura sa mga kanal. Ito nga talaga sa Naga ay mababang part kaya naman madaling bahayin pero hindi naman ganun kataas na lampas talaga sa tao. Hindi namin yun ini-expect. Hindi naman kasi itong lugar na to na dinadaanan ng mga malalakas na bagyo. Pero nung nakaraang bagyo talaga hindi pa yun pinakamalakas na ulan pero grabe na yung baha. Hindi talaga yun inaasahan ng marami kaya naman hindi nyo din sila masisisi kung hindi ka agad sila nag-evacuate. Sabi guys, marami talaga mga nasirang istruktura pati na din mga nagsarang mga store and pati na din mga nasirang bahay. Nakakalungkot na part dito ay madami mga nawalan ng buhay. Diyan nga sa part na yun, nandito na kami sa sentro. Ang dami pang putik, nililinisan pa kasi ng mga tao. Ang baho pa talaga ngayon sa Naga pero kung nakikita nyo naman konti-konti na umuusad yung mga tao. Nga namamasada na din, syempre hindi sila pwedeng tumigil ganun-ganun na lang. Kailangan din nilang mamuhay. So nga kami dito sa Imol kasi pupunta kami sa Mr. DIY kasi may bibilhin kami. Pa din palang kuryente dito at generator lang yung ginagamit nila. Pagkakaalam ko kasi pinasok din to ng tubig. Isang naandar din pala dito na escalator. Akala ni Tintin wala, takot tuloy siya. Lakad. Daw kasi siya sanay sumakay sa ganun kaya natatakot siya every time. Bihira lang naman daw kasi siya pumunta sa Naga. Pagkapunta nga namin dito sa Mr. DIY, wala naman kaming nabili kasi hindi available sa kanila at hindi na rin kami nag-abalang maghanap pa kaya lumabas na din kami. Tuloy nga namin nakikita na may mga naghahakot ng basura at mga naglilinis dito sa kalsada. Uwi na nga kami dyan pero wala kaming masakyan na jeep kaya naisipan namin na maglakad na lang pabalik dun sa may LCC sa Bagong Bayan para magpahatid na lang kami kay Papa. Ito din pala kami nagtitinda ng fishbowl kaya napabili na din kami kasi why not? Tarte pa nga
kami sa kalagayan namin kasi nasa mataas na part kami kaya hindi kami binaha. Ulan-ulan lang tapos lilinisin ganon. Sabi ko nga naswerte pa din kami compare sa iba kasi hindi kami binaha, tinasira yung bahay namin kahit papano. Hanggang dito na lang, sana nag-enjoy kayo. Kung nakaabot ka dito sa last part, thank you so much for watching. See you on my next mini vlog.